Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang mainit na eksena ang naganap kamakailan sa kamera kung saan tila umurong at bumahag ang buntot ni Kongresista Bienvenido Benny Abante matapos harapin ang tapang at tindig ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa gitna ng isang pagtatalo tungkol sa isyu ng pondo ng Office of the Vice President or OVP, hayagang pinuna ni Congressman Abante ang aniyay kakulangan ng transparency at maayos na paggamit ng pondo. Ayon sa kanya, mahalagang malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang bawat sentimo ng kaban ng bayan. Ngunit hindi nagpatinag si VP Sara, matapang niyang sinagot ang mga aligasyon ni Abante, edi iniin na walang basihan ang mga akusasyon at naninindigan na lahat ng ginastos ng kanyang opisina ay naaayon sa batas. Sa harap ng matapang na tugon ni VP Sara, tila napatras si Congressman Abante na hindi na nagawang magbigay pa ng karagdagang komento o pagsalungat. Ang nasabing tagpo ay naging usap-usapan sa loob at labas ng kamera at naging simbolo ng di mapigilang lakas at impluensya ni VP Sara sa kasalukuyang administrasyon. Maraming mga taga-suporta ni Vice Presidente ang nagpahayag ng kanilang suporta sa social media na nagsabing si VP Sara ay patunay ng isang leader na hindi natitinag sa harap ng mga kritisismo. Samantala, ang mga kritiko naman ay patuloy na hinihimok ang ang transparency at pananagutan sa pamahalaan, kahit na tila umurong si Congressman Abante sa issue. Ang insidenteng ito ay patunay lamang na ang politika sa Pilipinas ay patuloy na nagbabago at ang mga lider tulad ni VP Sara Duterte ay patuloy na nagiging sentro ng mga kontrobersya at diskusyon. Well, para nga sa buong detalye ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Matatalo sila. Kayong dalawa nitong si Soto, sir, sabihin ko na sa inyo, ha, kung umabot man to kay Senator Ping Lacson, hindi nyo ho kailangan ang suporta ng administrasyon. Kailangan ho nila kayo, kagaya dyan sa Cavite. Yung impluensya nitong si Soto. Soto, Soto ho yan eh. Merong noontime show yan. Kita, laging nakikita sa TV yan. Pero sa tingin natin, kahit na umanib yan sa administrasyon, ano yan, siperado yung pangangampanya. Pero sayang din naman, di ba? Makinarya, resources ng administrasyon, nandyan na rin naman, di gamitin na nila. Ito ang banat nitong si Lacson. Committee versus enmity. By tradition and in observance of the time honored committee between the executive and legislative branches of government, the proposed budget of the two highest elected officials simply go through the formalities of quorum call, acknowledgement of resource person, and budget presentation. Kagaya ho ng ginawa ni VP Sara kasi meron ho silang ganung tradition, no? Magpipresent lang itong si Madam VP, tapos na ho. Therefore, a properly seconded motion recommending plenary action is put into vote forthwith by the chairperson who will eventually defend the budget before her peers. The enmity between VP Sara Duterte and designated sponsor Kong Stella Kimbo make the ensuing floor debate on the budget of the OVP an interesting watch. Yun na nga ho mga kababayan, dapat ho pala ang magdi-depend pa diyan sa budget ni VP Sara, itong si Madam, no? Pero ang nangyari ho, isinubo ho nitong si Kimbo, sabagay wala na rin naman hong hindi rin naman ho nakapalag itong si Kimbo kay Vice President Sara Duterte. Yun lang ho mga kababayan, yung tradition, kasi di ba inuhonor ho nila yung rules nila dyan and tradition. Yun hong dahil ho itong si Vice President Sara Duterte hindi ho kaalyado nitong si Marcos Jr. at itong kanilang Diyos dyan sa House of Representatives, galit na galit dyan kay VP Sara kasi mayat maya sa mga naglalabasang survey, lagi hong nangunguna yang si VP. Diba?
kahit na yung mga survey na naglalabasan pinapakita na bumaba si VP, pero yung mga taong nagkokomento, naglalabas ng emosyon sa social media, nagla-like, nagha-heart, nagshi-share, mga kababayan, nakikita ho natin na yung ipinapalabas ho nilang survey na kung saan bumababa itong si VP Sara, ay hindi ho makatotohanan ngayong mga panahon na 'to. Dito ho sa video na 'to, panoorin ho natin kung paano binalagbag itong feeling smart, feeling bright na si Garville Luistro 'no. Ano ho 'to, itong alin na 'to, feeling smart ba, yung pagsasalita ho nito kung, alam niyo ho yung pagde-deliver nitong si Leila de Lima. Gano'n na gano'n ho, hindi ho ba sila magkamag-anak? Ito ho bang si Luistro at itong si Leila de Lima, hindi ho ba sila magkaano-ano? Kasi magkamukha na ho sila, yung ano nila, yung, the way na magsalita ho sila, magkaparehas na, 'no? Kaya hindi ho tayo nagtataka kung itong utak nitong alin na 'to, kagaya na ho kay ah, anong pangalan 'to? Ah, Leila de Lima, bigla akong naalala si Jonel. Sino ho kaya si Jonel nitong si Luistro 'no? Baka mapikon niya si Luistro. Mukha pa mahilig pa naman hong mag-contempt yan. Na ano madam, 'di ba? Yung inaasahan niyo sa yung feeling ko kasi nila nando'n ho sila sa bubble nila diyan sa House of Representatives. Lahat ho ng ano, yung utak nila nakaset na feeling nila lahat ng linalabas nilang statement, lahat ng pandudurog nila o kung ano pa mang ginagawa nila diyan sa House of Representatives dito sa mga Duterte, tinatanggap na lang ng mga Pilipino na as is. Napanood niyo naman ho yung ating intro. Nakita niyo ho kung paano binalagbag ni VP Sara itong alin na 'to. At yang ano, itong si Atras Abante hindi ho natin napalabas kanina. Dapat ho kanina pa ho 'tong video na 'to dahil nga birthday ho nitong si Mudra, hindi ho natin nagawa. Kaya ito na ho mga kababayan, hindi ho natin tatapusin itong, araw na 'to na hindi ho natin gagawin itong, pagbalagbag nitong si VP Sara dito kay Luistro. Eto na po ang buong video mga kababayan. Mamaya update ho tayo kay OJC compound. Panoorin ho natin kung ano nang nangyayari diyan sa kay OJC compound, kung ano na namang klaseng pagpapahirap ang ginagawa ng kapulisan sa ating mga kababayan diyan sa kay OJC compound. Ito na ang buong video mga kababayan. Ito na. Budget Game. briefing is hereby resumed. Yon. The Honorable Luistro. Luistro, ikaw na. Madam Chair, without going to the letters Leila of de this Lima, pakinggan nyo. communication, Could you please first manifest what you have in your possession? with me is a copy of the letter of the Office of the Vice President, signed by Attorney Zuleka T. Lopez, Undersecretary, addressed to Honorable Gamaliel A. Cordoba, Chairperson, Commission on Audit, Quezon City. This is dated August 21, 2024. Madam Chair, this is composed of 4 pages, and I lament that I do not have material time to go over this letter by the letters. The substance of this letter is an opposition. Yan o, para sa konteksto lang, no? Yung letter na yan, yun ho yung letter ni VP Sara sa COA na kung saan, sinulatan ho niya yung COA dahil doon nga sa hinihinging dokumento ng House of Representatives. Kumbaga pinaalalahanan niya yung COA na baka merong mga malabag na batas. Kasi alam ho ni VP Sara na itong mga congressman na to, yung pakay ho nila sa panghihingi nila ng COA audit report doon sa kanyang tawag dito, confidential fund, no? Ngayon, itong si Luistro, hindi pa daw niya nabasa yung sulat ni VP Sara, pero dahil napakahaba daw, pero meron na ho siyang sagot. Tingnan niyo naman no kung gaano kaluko-luko itong alin na to. The subpoena that was issued by Congress. Okay. If I may King. read, we are of the position that the subject subpoena should not be complied for the following reasons. If I may continue, Madam Chair. Yes, please proceed. Continue. Proceed. Ang dami cheche bureche. Nagsasalita ka na. The issues that were raised. Wag ganyan, madam. Dire-diretso lang.
One is the violation of the principle of separation of power. Second is violation to due process. And third is the confidential nature of the fund. Madam Chair, I wish to manifest my comment to the issues that were raised in this letter. First, the principle of separation of power is not absolute. This is subject to exception. As a matter of fact, Kala mo talagang talino, di ba? Mahilig ho yan magpa-bright, di ba? Sabi ko na sa inyo, mahilig ho yang magpa-bright. Mahilig ho siyang magpatali-talinuhan, pero noong nakatapat ho niya si VP Sara, tiklop naman ho siya. we call it the system of check and balances. And that is the Lang. very reason why the Congress has the oversight power. And that is to make sure that the laws enacted, including the appropriation laws, and to be specific, the GAA 2022, the source of the confidential fund, is properly implemented. If I may share, one of the landmark cases about oversight power is the Abacada Guro party list. There are three consequences of oversight power. One is congressional scrutiny. Two is congressional investigation. And three is legislative supervision. With all due respect, by congressional scrutiny, without necessarily conducting an inquiry in aid of legislation, the Congress may request information and report from other branches of the government. Similarly, it can recommend and pass resolution for consideration of the agency involved. Madam Vice President, do you care to comment? Yes, Madam Chair, Okay. nasabi kanina, ang gist lang na nakuha ko na nasabi kanina ni Representative Ayan o. Luistro. Luistro. Alam nyo yung mga ganong klaseng detalye. Yung mga ganong klaseng... Hindi ko siya kilala. Sino ba yan? Mga kababayan, meron hong pangalan sa harap yan. Yung mga ganong klaseng body language, ano ho yun? Kumbaga, kung di man ramdam nitong si Luistro, ang ibig sabihin lang nun, yung pinapahatid ni VP Sara sa'yo, sino ka ba? Ba't nagpapabreak ka? Sino ka ba? Ba't ganyan ko kumaasta? Akala mo kung sino ka? Parang ganun. Sino ba to? Parang ganun no, Yes. Is that wala siyang time na isa-isahin per letter yung letter namin sa Commission on Audit on why the requested documents should not be released to Congress. Okay. Pero nakahanda na yung mga sagot niya sa lahat ng arguments namin sa national security, sa due process, and sa separation of... Alam niyo mga kababayan, pagkatapos ng sagot na to ni VP Sara, nanahimik ko yung si Luistro. Kumbaga, ilinagay niya na ho yung sarili niya sa lugar. Kasi hindi mo pwedeng basta-basta banatan ng ganyan ng isang vice president, lalo na itong si Sara. May utak ko yan, di ko yung kagaya ni Lenny. Sana po ay matapos na po ito para masimulan na po. Ito na ho. Ito na ho yung sagutan nitong si VP Sara at nitong si Atras Abante. Yung matandang walang pinagkatandaan. Ang hirap no. Ang hirap no, tatawagin nga ng mga tao na matandang walang pinagkatandaan. Yun ang pangalan niya ngayon sa social media eh. Yun ang naririnig natin sa mga kababayan natin. Ang tawag ho nila dito kay Atras Abante, matandang walang pinagkatandaan. Okay, tuloy ho natin. Natin yung budget ng ombudsman na po. At anyway, palagay ko po alam na po ng taong bayan ang mga nangyayari sapagkat karamihan po ng ating mga
colleagues ay nagtanong na tungkol sa confidential fund. Pero gusto ko lang pong tanungin si Madam Vice President. If Isa pa ho itong ano na to, walang pinagkatanda. Pinagpepiesta ho nung ngayon sa social media itong mama na to, sa totoo lang. Ang dami yung galit ngayon sa pagmumukha nitong mama na to. Isa ho yan, kumbaga sa mga aso, isa ho yan, ano bang aso, ano ba yung aso na pagkamatanda doon tumatapang? Bulldog. Isa ho yan sa mga bulldog nitong si Tambaluslos. the representatives of the people, Oh, like this House, okay. has all the right to scrutinize the budget of any agency, Oh. Madam Chair. Pero yung rules and tradition nyo dyan, di ba yun ang talagang sinusunod nyo? Di ba tradition dyan, mabilisan lang yung budget ng OVP. Pero dahil utos ng amo nyo, at kailangan yung tumahol, talagang binibiran nyo si VP Sara. Buti na lang magaling yung VP natin. Buti na lang ho talaga, sa totoo lang. Madam Vice President. Madam Chair, is it a question? I think it's directed to the House. No, I'm asking you the question, Madam Chair. I'm asking the question to the resource speaker if she believes that this House, being the representative of the people, Ang issue ho dati kay Abante, sa totoo lang, dahil matanda na, akala mo napaka-wise niya. Kasi di ba pagka tumatanda ka, tumatalino ka. Yung tipong mas marami kang nalalaman na bagay-bagay na yung mga bata-bata, hindi nyo alam yan. Dala yan ng experience, kaya alam ko yan. Yun ang nasa utak nitong matanda na to. Akala ko niya, yung napakarami niyang wisdom sa utak niya, knowledge na naipon sa napakatagal na panahon na pagiging politician o kung ano mang pinagagawa sa buhay nitong mama na to. Balita ko nga, has the right to scrutinize the budget. Hindi na, kumbaga, hiwalay na ho yun sa ating topic. Doon lang ho tayo sa politika. Yung kung ano man ang paniniwala niya na hindi naman natin nakikita dito sa mama na to, wala na ho tayong pakialam doon. Doon lang ho tayo sa politika niya, ika. Of any agency. Right, precisely. That's why I say I will leave it to the Okay, House yes of or no, Madam Representatives to decide Madam on Chair. the proposal Madam Chair, as presented. excuse me, Madam Chair, that can only be answerable by yes or no. Again, the chair would like to remind our guests Kimbo, alam mo, dito sa ano na to, pag mando mo dyan sa committee na yan, palpak ho. Napakarami ho nating napanood na committee hearing. Wala ho tayong nakitang committee hearing na nagmukhang dog show igang. Yung committee hearing nitong si Kimbo. Nagmukha hong dog show kasi mahinang klase. Akala ko pa naman dati Kimbo, may nalalaman ka pang economist, magaling. Yung congressman na papalit kay GMA. Diba? Ganun. Ay, sino ba yon? Merong isa, yung lalaki. Ano bang pangalan nun? Ano daw yun economist sila yung mga magagaling pagdating sa ekonomiya kalimutan natin yung pangalan. Yung medyo, kayo manggiyang kulay. Kalimutan natin. to Isipin ho natin, please mamaya. be responsive to the queries of the members in the most direct manner. So please proceed, Madam Vice President. I already answered. So, answer po ba yes or Madam no? Chair, perhaps my ears are not very clear, so I would like to find out. Pacheck mo sir, baka puno na ng tutilian. Sa dating nyo yung hygiene nyo, sa tingin natin medyo kulang Pag tutuli kayo, dami yung pera dyan. Pasok nyo sa MOE. Mga cotton bud, bili kayo isang truck. If she answered yes, Madam Chair, And I will leave it to the House of Representatives I to do not decide on want the her to explain. Madam proposal Chair, as Madam presented. Chair, she has been answering the same answer. Ang problema sa inyo, hindi nyo matanggap pagka nababara kayo. Gusto niya lang kayo ng babara. Abante, alam mo, yan ang problema sa inyong mga ingratong kongresista. Ayaw nyong nababara. Pag kahit na mali na kayo, gusto nyo tama pa rin kayo. Anong magagawa nyo kung ayaw nyo sagutin? Vice President yan, takbo ka Vice President. Pag nanalo ka, sige sasagot. Ako mismo, mananawagan ako kay VP Sara na sagutin ka niya. Tandang walang pinagkalantaan talaga. Since we started this query and this hearing,
what I just want to ask, Madam Chair, is very simple. A simple answer of yes or no. Does the Vice President believes that this House has all the right to scrutinize the budget of any agency? I'm not just referring to the agency of the Vice President. I am referring to every agency of government, Madam Chair. That can only be simply answered by yes or no. I do Yan ang problema sa inyo. Pagka ayaw sagutin ng yes or no, nagmumukha kayong tanga. not need to hear the paulit-ulit na kasagutan niya. Kanina pa, gusto ko lang po marinig. Hindi po ako nagagalit. Oo, hindi po katulad niya, parang Wala kaming pakialam kung nagagalit ka. inis na siya. Hindi siya naiinis. Kayo ang inis na inis. Kuha mo, sir, hindi naiinis si VP Sara. Kayo ang papakita ko mga kababayan kung paano inis na inis itong si Atras Abante. Itong matandang walang pinagkatandaan. Okay, pakita ko sa inyo. Gusto ko lang po malaman. Oo, humbly speaking. Humbly? Naniniwala ba siya? Hambog kayo lahat dyan. Anong humbly speaking? Kung merong mga arugante, ingrato, hambog dito sa Pilipinas, nandun lahat. Dyan sa House of Representatives, karamihan ng mga Pilipinong hambog, kasama nyo dyan. Anong humbly? Sabi mo, hambog. Loloko nyo na naman kami. Madam Chair, na itong house na ito, na Every time ho talagang nakikita natin tong matanda na to, medyo, alam nyo mga kababayan, pag nakikita ko tong matanda na to, medyo, mag-check na naman hata tayo ng ating BP. Ayan o. Pag nakikita ho natin ng matandang to, nabubwisit ho tayo. Kasi ginagawa niya dahil pinapakita niya, yung tanda niya, hindi mo ako pwede sagutin ng ganyan. Sagutin mo lang ako yes or no. Hindi mo ba naiintindihan sinasabi ko? ito ng tao ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na i-scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Di naman, constitution. Ang sabi ng konstitusyon, dapat lahat ng pera ng kaban ng sambayan ng Pilipino na-audit. Yung pera nyo ho ba dyan na-audit? Yung MOOE nyo ho ba na-audit? Binibidan yung konstitusyon, di nyo naman sinusunod. Sige nga, asan resibo ng mga MOOE nyo? Sige nga, ilatag nyo dito, iisa-isahin natin yan. Akong mag-audit sa inyo. Gagaling nyo Ang lakas nyo makapag-quote ng ayon sa Constitution. Ayon din ho sa Constitution, dapat lahat ng pera na sambayan ng Pilipino na-audit. Yung bang pera nyo dyan sa House of Representatives na-audit? Sige nga. Congress, Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, may I request the Secretariat to put on record cut and paste. I will forgo and I will leave my answer, my previous answer. Madam Chair, I would like to ask, why is it very hard for her to answer yes? I'd like to ask, why is it, Madam Vice President, Kasi yan tanong mo, leading na naman sa another question and leading sa another. Di naman angayang si VP Sara. Oo, kayo, anga kayo dyan. Kasi nahulog kayo sa trap niya. is it so hard for you to answer yes when you know that the answer should be yes? Why do you have to explain? Why do you have to explain? We're simple people here. I'm not even a lawyer. You are a lawyer. Kaya nga, huwag kang magmahusay kung di ka naman abogado. Madami ko kasi kayo dyan, di naman abogado. Ang galing makapagsabi no, base sa konstitusyon. Base din ho sa konstitusyon, huwag kayong mangurakot dyan sa House of Representatives. Pero yung ginagawa nyong hindi namin nalalaman, yung kung saan nyo winawaldas yung mga MOOE nyo, meron ho tayong problema dyan. Kahit ayaw namin mag-isip, napapaisip kami. Ang gagaling nyo no? Here, Madam Chair. So, this is a simple question Oh. of a simple Filipino. Merong Hindi, simple aso ni Tambaluslos, sabihin mo. Hindi simple Pilipino, sir. Simple aso. Yon. Simple Doberman ni Tambaluslos, sabihin mo. ubang karapatan. Grabe kung mapapanood ito ni Atras Abante, no? Ay, grabe. Anong ginawa ko dito kay PH? Ba't binabanatan ako? Grabe ba kayo? Ang house na ito
na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Yun lang po Oo. ang tanong ko. Oo. Pwede pong